We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Pag-import nin puting sibuyas sa nasyon, pigtugutan na kan Department of Agriculture. Asin, DILG Bicol may pagirumdum sa mga incumbent officials ngunya napaparanina ang 2025 midterm elections. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Mga VAT-exempted na bulong na dagdagan pa sigun sa Bureau of Internal Revenue. Kung ano-ano yan, aramunta sa report ni Chris Novello. Haros sarong taon nang nagiinom ng maintenance sa bulong kontra hypertension ng 52 anyos sa si Melchi. Day subot na ora sa iyang budget kada bulan ang sa iyang pang maintenance na bulong. Pag yan po inaabot ang mati ko, na inom po tulos po ko niya. Ano naman matitamang pag-ano? Kulog payo po, tas loong. Tapos yan, talagang nagkukuraw ako pag grabe ang pagmati. Magabat man sa bulsa, alagad kinakaipuhan na pirming may nakastak para sa iyang maintenance. Alagad may good news ang BIR sa mga siring ni Melchi na nagiinom ng maintenance medicine. Nadagdagan pa kaya ang mga bulong na VAT exempted kung sain kaya banan digdian mga bulong sa cancer, hypertension, halangkaw na cholesterol magin sa mental illness. Base sa Revenue Memorandum Circular 93-2024, Marso kan presenteng taon kan 20 man na bulong ang pig-exempt kan BIR sa VAT basado sa RA 10960 o Train Law Asin Create Act. Pag pinatong mo yung VAT, medyo mataas ang rate. Pero pag sinabing 50 pesos, yun ang selling price. Dagdag pa ni Aguinaldo na apwera sa VAT exempted, mababawasan pa ang presyo kay ininhuli sa mga discount para sa mga senior citizen asin PWD. Taong 2019 kan magpautob ang gobyerno na magpautob din VAT exemption sa mga prescription drugs sa cardiovascular diseases asin diabetes. Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Pag-import nin 16,000 metric tons na puting sibuyas sa nasyon, pigtugutan na ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Uyan report ni Jessica Calinog. Ang mga pigtitindang pula asin puting sibuyas sa Merkado Publiko Naga City. Sa ordinaryong aldaw, haros pantay sa naan presyo. Nasa 100 pesos ang kilo. Maluyad data, ano ka di malusaw da po. Kaya dahil man dikit ang supply ninda. Taga paroran kay yata, madam. Alagad ngunyan, asang gatos ang kilo kan pulang sibuyas. Mantang 130 pesos na ang kilo kan puting sibuyas. Kan nakaaging aldaw, kanya anunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. An sa iyang pagtugot na mag-import nin 16,000 metric tons nin puting sibuyas. Initanganing makatabang sa limitadong supply kan lokal na produksyon kaini sa nasyon, asin masiguro ang stable price kaini sa mga merkado. Pero iba ang nahihiling kan pirang paratsenda na magiging epekto kaini sa inda. Ma-adjust po sa presyo sa sibuyas. Mag-adjust po, mataas po. Sa pag-imported po, mataas pang bigayin sa mga gura ano sir ang itataas kayo? Mga 20 pesos, 40 pesos po. Sigon sa DA Bicol, maayo manin magiging epekto sa local farmers ang pag-import nin puting sibuyas. Tamayo man kaini ni nagtatanom sa Bicol region. Hindi namin sakop yung sa mga imported. Pero sa base sa supply, siyempre pag dumami ang supply, mababa yung presyo. Iyan, para mabalance yung supply natin. Posibleng mag-abot na sa nasyon ang imported white onions sa mga masunod na aldaw. Igibuhon ini by batch. Mientras tanto, ang red onion o pulang sibuyas, bastante man subuot ang supply sa nasyon, sigon sa DA. Hasta iyan sa bulan kan Marso sa masunod na taon.
Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. DILG may pagirumdum sa mga incumbent official na daigamiton ang posisyon para sa amay na pangangampanya. Darakulang tarpaulin sa Camarines Sur kan may intensyong magkandidato sa 2025 midterm elections, makukonsiderar kayang election offense. Aramon tayan sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, sigon sa COMELEC o Commission on Elections, day pasabot maapod na election offense ang mga nanunutarang darakulang tarpaulin sa Camarines Sur kan may mga intensyong magdalagan sa May 2025 midterm elections unless mga nakapag-file na inining Certificate of Candidacy o COC. Katakod kang nagdadangadang na midterm election sa 2025, pinagirumduman kan DILG Bicol ang mga incumbent official na day gamito ng posisyon o pwesto para sa amay na pangangampanya. I understand all our local officials would like to reach yung ating mga mamamayan na nandyan sila, yung mga advocacies nila, gusto nilang ipaabot. So I hope hindi naman ginagamit yung kanilang posisyon sa mga bagay na yan. Pagirumdum inikan DILG kasunod kang nananutaran na darakulang tarpaulin sa Camarines Sur, ang iba sa mga ini tarpaulin kan pirang incumbent officials sa manaylain na lugar sa probinsya. Alagad para sa COMELEC Camarines Sur, day pa ini maapod na premature campaigning kan mga may intensyong magkandidato sa 2025 local elections. Day pa kaya subot opisyal na kandidato ang mga ini kaya day pa subot sakop kanano man na penalidad kan COMELEC. Kasi as of now po, wala pa naman po tayong candidates na matatawag. Kasi unang-una po, wala pa pong nagpa-file ng Certificate of Candidacy. And malinaw naman po sa batas na any unlawful act or omission po na applicable sa candidate, nag-take effect lang po yun pag-start ng campaign period. Oras na makapag-file na ng COC asin pagpuon kan kampanya. Kabali sa mga guidelines kan COMELEC sa campaign period, yung tamang sukol kan campaign poster, maging ang tamang lugar kung saan ini dapat na idukot. Kate Ninhulita, day pasabot opisyal na mga kandidato, day pasabot mamamanduhan yan kan Commission on Elections na voluntarily tanggalon itong mga saindang dinukot na mga posters. Pagirumduman Kate kan COMELEC sa mga qualified na mga botante na hasta sa Sabado na sana August 31 itong Register Anywhere project. Kate? Oo, Chris, no arena talaga an puon kan pwedeng pag-file nin COC kan mga buot magkandidato. Yes, Kate, basado sa calendar of activities kan Commission on Elections, sa September 30 matatapos itong pagpaparehistro kan mga botante duman sa voter registration. And October 1, yan naman ang pagpuon, Kate, kan pag-ako kan Commission on Elections ni na Certificate of Candidacy para sa paabuto na May 2025 midterm elections. Oo, Chris, halos sarong bulan na lang preparado na ba ang COMELEC? Yes, Kate, actually preparado na. Kung preparado talaga ang Commission on Elections. Actually, ngunya nakasentro ang COMELEC duman sa mga ginigibunindang satellite registration. And paglaog ka na Setyembre, ma-focus na ang COMELEC sa voter registration sa mismo mga COMELEC offices kaini. Bigalooman ka akit ka na poll body na dakol man giraray ang mga last minute mahabol sa mga COMELEC offices nganing magpa-rehistro, magpa-change kan sa indang voters address, asin magpa-reactivate kan sa indang voter status. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Natumtum ang duwang harong makalis magbungkara saan kasulo sa Purok 6A, Barangay Dagit, Labo, Camarines Norte. Tulos man na nagresponde ang mga otoridad sa lugar, alagad huli tagibo sa light materials saan mga harong, kaya marikas na naglakop ang kalayo. Sa ngunyan, pigaaram pa ang pigikanan kan kasulo, asin ang kantidad na pigwalat kan insidente. Nangapudan man ang mga otoridad sa publiko na pirming mag-ingat tanganing malikayan ang mga insidente ning kasulo.
Ika ang mabutas o ika ang bubutasan? Parang both. Siguro po ako tong bubutasan. Pag-iisipon mo, ika ang mabutas, iba to yung impact sa mga tao. Same, pareho. Ako ang bubutasan. Ako po kaya ang makulog. Kaysa po ako, okay lang po kung ako ang kulugan. Mabutas. Kasi mas madali. Siguro po ako ang mabutas. It's my choice. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. No disconnection policy para sa bulan kan Setyembre ipapautob kan MNWD kung taano aramunta sa istoryang ini ni Jessica Calinog. Alas 4 pa sa naninaga, sibot na kaiyan si Nanay Jeline sa pagluto kan sa iyang mga ititindang pagkakan hasta alas 2 nin hapon, asin ang tubig. Sarudasa sa iyang mga mayor na kaipuhan sa pagnegosyo. Ay mahalaga kung maray talaga. Ano po, araw kami sa alas 9, nagkaroon nag-aaragawan, malma kong bulos minsan, ngunyan baya, adak igwa, dahil nagwara. Anbil niya bulan-bulan, minapatak nin 200 pesos sa naman. Alaga da kulang bagay daa, kung da itulos da putulanin koneksyon, en kaso man na da itulos makabayad sa due date. Taon-taon tuyong Pasko, bagong taon asin panahonin Peña Francia Fiesta. An Metropolitan Naga Water District, nagpapautob ni no disconnection policy. Buot sabihon, sa bilog na bulan kan Setyembre ngunya na taon, day maputol ang MNWD nin koneksyon kan mga day nakabayad nin bill sa nakatalaang due date. So, binigay mo tayo yan, tanganing incorporation mo sa kapistahan ng Almaina. Ito ang magagamit ang sa tuwing konsumidores ng tubig dahil sa preparation maninda. So after kang September, pag laog kang October, diyan na mapuna naman ang magkakagawa ng disconnection ang opisina. Pagklaro man ni De La Cruz, disconnection sana, an papalipason, an penalty sa daipagbayad on time, kay puhan man giraray bayada ni consumer, asin miski pa may no disconnection policy. Lugod o galion man giraray kan gabos na magtipid sa paggamit nin tubig. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Permitang nadadangog sa bareta ang dapit sa riribayan kan piso kontra dolyar. Alagad, ano daw ang buot kaining sabihon? May epekto daw ini sa satuyang nasyon. Aramunta sa istoryang ini. Para sa bulan kan Hulyo 2024, sigon sa PSA Camarines Sur, nagluway ang inflation rate sa probinsya sa 4.8%. Paghiro sa presyo kan maniba-ibang produkto asin serbisyo ang pigihiling sa pagsukol kan inflation, magin ang peso-dollar exchange o riribayan kan piso kontra dolyar. Igwaman subuot nin epekto sa presyo kan imported products, araw kan mga produktong petrolyo, bagay na may direktang epekto man sa inflation kan nasyon. Parang may domino effect din yung prices, di ba, ng petroleum sa other goods that require transport from different places. Pero hindi naman yun agad-agad nararamdaman. Depende din kasi yun dun sa effect din dun sa goods na yun. Paliwanag kan Bangko Sentral ng Pilipinas, pag sinabing halangkaw o hababaan riribayan kan piso kontra dolyar, sakop kaini ang law of supply and demand. Kabali na ang pag-import asin export nin mga produkto. Pagdakol ang naglalaog na dollar, nagpuput yan yung pressure para bumaba ang palitan nito. Siyempre, dakol dollar digdi sa tuya, nagbababa mo ng halaga ng dollar. On the other hand, sa mga importers naman, we need more dollars para ipagpalit, para makabayad kita sa itong mga ini-import na kaipuan. So, nagkakaroon ito ng pressure para taas naman ang presyo ng dollar. Since 2008, nag-export naman in mga produkto sindalidya kan haring kanaman. Pili kernels ang mayor na pigpapadara ninda sa Japan as in New York. Sa laog kan 16 years na trading sa global market,
masasabi nindang may epekto talaga sa exportation ang ribayan kan piso kontra dolyar. Less interest na ang makukuha sa pili kang export kasi mahal, no? And then so less demand. For a time there was a less demand kang export sa mo because of the dollar changing rate. O yan ang direct effect. Parte na nga ni daing kan equation pag-abot sa pangkinabang merkado. Pero pwede man na magpasiguro sa exchange rate na i-apply sa product information system. Is let's say $1 is only equal to 53. May kusun kang $2. Yes. Dahil when you go into a contract with a client, dapat ikaw inapod na lock-in price for a certain period of time. Saro pang dapat tandaan pag-abot sa exportation na mayo nin shortcut sa proseso. Kaya importante na kompleto ang gabos na required permit and license. Siring man na may standard na kalidad kan produktong iluluwas. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nasa state of decomposition na ang bangkay kan sarong 78 anyos na lalaki kan madiskubre sa laog kan harong kaini sa Barangay San Vicente, Higmoto, Catanduanes. Sa investigasyon kan kapulisan, mayo subuot ni nahiling na foul play as in force of entry sa nasambitan ng harong. Napag-araman man na igwana nin dating pigmamating helang ang lalaki. Tulos man ining piglubong makalihis magtugot ang pamilya na dai na isa irarom sa autopsy ang nasambitan ng bangkay. Ma'am, ikang mabutas o ikang bubutasan? Ako ang bubutasan. Ano? Ako po ang siya, bubutasan. Ano? Para na po kaya mas bubutasan para di nga po mo konsensya. Ako? Ano? Pag nasasakal naman kaiba naman butasan. Ikang mabutas o ikang bubutasan? Ako po ang mabutas. Kung di ko naman po kaya sunod, di ko na po papaparapiri ito ng sadiri. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nasa 12 ahensya ng gobyerno pinilahan kan mga residente kan Pili Camarines Sur sa ginibong serbisyo caravan sa Banwaan. Aktibidad obhetong mas namairani ang serbisyo kan gobyerno sa komunidad. Uyan istorya ni Chris Novelo. Amay na nagpila sa Pili Sports Complex para makakuan ng PSA marriage contract si Mary Joy. Apwera kay ni mako aman subot siya ng birth certificate kan sa iyang mga aki, komosor sa requirement na inahanap kan mga eskwelahan. Para po sa school, sobra pong importante kasi po pag nagkaklase po, iyo po ang ikahanap ng school. Sarosa na si Mary Joy sa mga nag-aprobitsar sa ginibong serbisyo caravan sa Banwaan ng Pili Camarines Sur. Apwera sa PSA pinilahan man ng iba pang government agency siring kan Pag-ibig, PhilHealth, TESDA, DA, LTO sa Nibapa na one-stop shop na subot para sa mga residente.
Dahil nasubot ini mapasiring pa sa mismong opisina as nakatipid naman sa pamasahe. Sigon kay Mayor Tomas Bongalonta may pirang residente kaya nalimitado ang access sa mga ahensyang ini kaya minarhay ninda na magkondusir ng one-stop shop caravan ang nasa 12 government agencies as in GOCC sa nasambitan ng Banwaan. Ini po panahon na makapaabot ng mga iba-ibang agency kasi ng mga serbisyo na itinataw sa publiko. So yun man lang po yan, nakakaigwas siyang openness sa mga serbisyo na pwedeng kita nakukulang. Kay Banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Duwang lalaki na naaktuhang nagtatransportar nin lumber sa Pandan, Catanduanes, arestado. Mantang lalaki sa Santa Elena, Camarines Norte, arestado man, makalihis na makuananin iligal na droga sa search warrant operations kan kapulisan. Tutukad sa report ni Rosie Nieva. Arestado ang duwang lalaki makalis maaktuhan kan mga otoridad na nagtatransportar ng mga tinistis na kahoy sa Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sigon sa Pandan MPS, labi 14,000 pesos ang kantidad kanasambitan ng mga lumber na mayo nin maninigong dokumento. Tulos man na kinumpiskar ang nasambitan ng mga lumber. Sangon niya nasa kustudiya na kan mga otoridad ang nadakop ng mga persona para sa maninigong disposisyon. Arestado ang 42 anyos na lalaki sa kinundusir na search warrant operation kan mga otoridad sa harong kaini sa Barangay Poblasyon, Santa Elena, Camarines Norte. Nakuha sa nasambitan ng persona ang duwang sa shake kan pigtutubudang shabu. Napag-araman na haloy ng pigbabantayan kan mga otoridad ang hiro kan nasambitan ng sospetsado. Sangunya nasa kustudiya na kan Santa Elena MPS ang sospek para sa maninigong disposisyon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, padikit-dikit nang mababawasan ang mahiwasan asin dagos-dagos ng pag-uuran sa pirang parte kan nasyon kumparar sa namatean kasuudma. Padagos man ang namamateang epekto kan habagat sa Central asin Southern Luzon, pati na sa Visayas. Alagad sigun sa pag-asa, posibleng magluya naman ang habagat sa mga masunod na aldaw. Sa ngunyan, mayo pa man nin namomonitor na bagyo o raot nin panahon. Basado sa datos kan Metro Weather, may tsansa pa man giraray ang warak-warak na pag-uuran sa Camarines Provinces, Albay, Catanduanes, Masbate, asin Sorsogon. Pwede mang uranon ang iba pang parte kan nasyon huli sa thunderstorms. Makalihis ang haros 2 dekadang paghahalat, operational na giraray ang seaport sa Barangay Pantaw, Libon, Albay. Positibo man ang lokal na gobyerno na makrear ini nindakol na trabaho asin mas makusog ang komersyo sa lugar. Apwera kaini naglalao man ang provincial government asin Philippine Ports Authority na dakol na shipping lines ang maaprobitsar na magdaong sa pantalan hulita strategic asin accessible ang lugar. Alagad sa ngunyan, prioridad digdi ang cargo vessels asin sa mga masunod na aldaw bukas na ini sa passenger vessels. Pigsyarto man kan Philippine Coast Guard ang seguridad kan mga biyahero sa nasambitan ng lugar. Ang daming albayanos that can actually benefit from this, lalo na po yung mga maliliit natin mga kasama involves agrikultura, na hindi na po kailangan mapadaanin sa iba pang mga route. Open man po ini sa passenger vessels. Yun nga lang po, dapat ang mabiyahe po di passenger vessel should have a parang kaputuang ang marina so missionary route permit. Dahil pwede magbiyahe sa room passenger vessel na wala kang permit po. Kasabay kan selebrasyon kan Busigon Festival sa Labo, Camarines Norte, magiging sentro kan mga aktibidad ang tribong Manide na nagseselebrar man ngunyan kan sa indang ika-224 na anibersaryo puun kan maitatag sa nasambitan ng Banwaan. Obheto kaini na maipahiling ang pagbisto asin pagtataong importansya kan Banwaan sa mga indigenous people sector. Nakatalaan man na maghatod nin kaugmahan asin serbisyo ang lokal na gobyerno sa tribong Manide sa paagi kan pagtatao nin mga food packs, school supplies asin health services.
Magkakaigwaman nin laro ng lahi asin an pagkasal sa pirang mag-agum sa laog kan tribo. Sa ikatulong pagkakataon, gigibuhon an Manida Day kasabay an pagtulod na dagos ng ma-institutionalize ini tanganing pirmi ng matawan nin espesyal na aldaw an mga Manide sa banwaan. At inaasahan natin during the third day of the celebration, mga 300 pamilya ang makakasama po natin dito sa Labo Sports Plaza. At tulong-tulong po dito ang DSWD, magbibigay po sa kanila ng mga food packs. Nasa 36 na mga estudyante gikan sa 18 eskwelahan sa Camarines Norte ang nagpatribayan para sa kaenot-enoteng spoken word poetry na ginibok kan Museo Bulawan kasabay kan selebrasyon kan Buwan ng Wika. Naging tema kan mga estudyante ang mga issue sa sosyedad asin pagtataong importansya sa wikang Pilipino. Kabali digdi ang panggigipit kan China sa mga parasirang Pilipino, pagsunod kan bagong henerasyon sa kultura kan mga dayuhan, issue sa pogo asin iba pa. Sigun sa Museo Bulawan, ang matrayumpong aktibidad nagpapatunay sana na mahiwas ang kaaraman kan mga hovenes sa mga issue sa nasyon. Positibo man ang Museo Bulawan na sa siring na aktibidad, mas mapapakarhay ang abilidad kan mga hovenes asin mapapapusog pa ang sa indang pagpadangat sa nasyon. Ang husay na ng ating mga kabataan ngayon at kanilang mga tagapagsanay dahil sa kanilang malalim at marubdob na kamalayang panlipunan ay masusi nilang naiugnay sa pamagitan ng isang masining na pagbigkas. 9 na oras na brownout ang mamamatean sa aga sa pirang lugar sa Naga City. Sa abiso kan Casureco 2, apektado kaini ang mga barangay kan Santa Cruz, Peña Francia asin Barangay San Francisco. Initanganing tawandalan ang distribution line maintenance work asin corridor clearing kan kooperatiba. Mapuon ang brownout pun alas 9 nin aga hasta alas 6 nin banggi. Madadalan ang episode niya ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.